blessed ka. Hindi ba po pwedeng hangarin mo rin na ma-bless sila? More than being a just God, He is a merciful, a loving God. Ang buhay ay hindi patas talaga. Lahat tayo binabagyo ng problema. Pero wag mong sabihin, magkakaparehas tayo ng sinasakayang bangka sa karagatan ng buhay habang tayo binabayo ng bagyo ng problema. Let us always be kind with anyone kasi hindi mo alam kung anong pinagdaraanan yan. Tamang-tama ang ating unang pagbasa bilang pinaka-intro sa talinghaga ng Ebanghelyo. Kasi ang sabi sa ating unang pagbasa ni Prophet Isaiah, ang gawi at pag-iisip ng Diyos ay ibang-iba, malayong-malayo sa pag-iisip at gawin ng tao. Halimbawa, sa Ebanghelyo, yung issue ng hustisya, justice, fairness, sa isip at gawin ng tao, simple lang yan. Ibigay mo sa tao ang nararapat dito. Yun para sa atin ang hustisya. Ganon din naman kahit papaano kay Lord. Kaya nga mapapansin po ninyo, yung pinag-usapan ng may-ari ng ubasan at ng mga naunang nagtrabaho, nasunod naman eh. Isang denaryo, binigay niya, hustisya, fair. Di ba? Kaya lang ang Diyos ay higit pa sa Diyos ng katarungan. More than being a just God, He is a merciful, a loving God. At ito ay dapat na maging mabuting balita para sa ating lahat. Kasi kung iisipin po ninyo, kung ang Diyos ay makatarungan lang, kung ang ibibigay niya ay yung nararapat sa atin, sa dami ng mga kasalanan natin, wala nang matitira sa atin, pati buhay natin. Sabi nga sa Psalm 129, O Lord, if you will mark our guilt, our sins, who will survive? May mga nagawa man tayong kabutihan, ilan na lang yan kumpara sa marami nating kasalanan at pagkukulang. Ika-cancel out lang lahat ng mga kasalanan natin, yung mga kabutihan yan. That is why, yung mga tinatanggap natin sa buhay, blessing. Pag sinabing blessing, privilege na binibigay sa atin, hindi dahil karapatan natin, kundi dahil mahal tayo ng Diyos natin. Pati buhay natin, yun ang hindi nakita ng mga naunang nagtrabaho. Hindi nila naisip. Yung pagkatawag lang sa kanila na magtrabaho, blessing na! Kasi ano ba naman ang naunang ginawa na nila? Aber? Ano ba naman ang nag-merit para tawagin sila? Aber? In fact, po pwedeng nabaligtad yung sitwasyon. Po pwedeng sila yung huling nagtrabaho at yung huling nagtrabaho, pwedeng naunang nagtrabaho. Kasi sila'y nauna, hindi dahil early bird sila. At yung nahuli, hindi huli, dahil latecomer sila. No! Lahat sila nandun na sa liwasang bayan bago mag-alas 6 ng umaga. It's just that, yung mga naunang nagtrabaho, sila ang naunang tinawag. Yun lang yon, pero hindi ibig sabihin, mas better sila kaysa mga huling natawag. Hindi nila yun nakita na yung pagkatawag at yung trabaho nila, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, blessing na nila. At yung pinag-usapan namang isang denaryo, binigay naman sa kanila. Kung saan ay binawasan niyon at binigay doon sa iba, di naman isang denaryo pa rin yung nakuha nila. At kung sana, yung mga nahuling nagtrabaho, binigyan ng higit sa isang denaryo. Magreklamo sila. Bagamat po pwedeng gawin yun ng may-ari ng ubasan. Pero hindi naman ginawa Silang lahat, isang denaryo, pare-pareho lang. It's just that, kumpara sa kanila, mas parang naging generous yung may-ari ng ubasan sa mga nahuling nagtrabaho. Lalo ba't naramdaman niya at nalaman niya, nangangailangan din sila. Paano niya nalaman? Diba tinanong niya, bakit kayo tatayo-tayo lang? Akala niya tumatambay lang. Anong sabi sa kanya? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho In other words, ang sinasabi ng mga nahuling nagtrabaho, kanina pa nga po kami bago mag-alas 6 dito. Hanggang ngayon walang kumukuha sa amin. Buti pa nga po yung iba,
Nakuha na kami. Hanggang ngayon, hindi pa mag-aalas 6 na. Pero kahit alas 5 na, umaasa pa rin kami. Kahit 1 oras na lamang kami magtrabaho, makukuha pa rin kami. At kahit alam namin, pag nakuha kami, maliit na lang ang kikitahin namin, okay lang. Kahit pangkain na lang. Kesa naman wala. Kawawang aming pamilyang uuwian. You see? Kung ikaw yung mga naunang nagtrabaho, hindi ka ba maaawa sa mga taong ito? Kung ikaw yung naunang nagtrabaho, hindi ka ba masisiyahan na binigyan din sila ng 1 denaryo? Pareho kayong nagsisikap. It's just that ikaw naunang tinawag. Blessed ka. Hindi ba po pwedeng hangarin mo rin na ma-bless sila? Dahil kailangan din nila. Ito yung naisip kong dahilan kung bakit, isipin po ninyo, nung magpasweldo yung may-ari ng ubasan, pwede namang ang una niyang pinasweldo yung mga naunang nagtrabaho eh. Walang problema, walang magrereklamo. O yan, 1 denaryo. Uwi na siya. Ang inuna niya, yung huli, pinakita niya sa mga naunang nagtrabaho. Kaya yung mga naunang nagreklamo. Pero bakit niya pinakita? Para asarin sila? Hindi. Para sabihin sa kanila, na blessed kayo eh. Na swerte kayo. Hangarin niyo rin na ma-bless yung ibang tao. Ganon yun. Ganon ang buhay. Sapagkat sabi ko nga nung nakaraang linggo, magkakapatid tayo. Pwede bang ikaw lang yung umaasenso sa pamilya ninyo? Akayin mo. Tulungan mo kahit papaano yung kapatid mo. Yun ang gusto ni Kristo. Kaya nga ako, gustong-gusto ko yung napanood kong isang sipi sa speech ni Gwyneth Marie Vasquez ng Ateneo de Davao, isang valedictorian sa kanyang speech. Naikwento niya kasi na sa lahat ng mga nag-congratulate sa kanya, may isang nag-congratulate sa kanya na nahirapan siyang replyan talaga. Ito'y si Weweng, grade 12 student na nakilala niya sa isang liblib na lugar sa Davao. Nung siya'y mag-exposure ng 2 buwan, naging close siya sa batang yan. Ang sabi daw kasi sa kanya ay, sobrang nakaka-inspire ka ate. Sana balang araw, matulad din ako sa'yo. Pero kahit hindi na valedictorian, ang mahalaga, makapagtapos ako. Alam niyo yung reply niya kay Weweng? Ganito, nothing is impossible, Weng. Basta magsikap ka lang at mag-focus ka lang sa kung ano ang gusto mong makamtan. Nandito lang ako, magsusuporta sa'yo. Kung bakit nahirapan siyang mag-reply ng una at kung bakit kahit nakapag-reply na siya ay nahihirapan pa rin siya sa mga salitang binitawan niya. Bakit? Kasi ang sabi niya, Weng, magsikap lang. Ang sabi niya, Weng, mag-focus lang. Maabot mo yung pangarap mo. Alam ni Gwyneth, magsikap man ang magsikap si Weweng. Siyempre, pinagpe-pray niya, maabot ni Weweng ang pangarap niya. Pero alam ni Gwyneth, kumpara sa kanya, mas mahihirapan si Weweng talaga. Kasi siya, okay ang kanyang pamilya. I mean, may magandang kita ang mga magulang niya, natutustusan siya. Hindi niya pinoproblema yung matrikula niya. Nakatira siya sa isang maayos na dorm, okay yung mga gamit niya, Ateneo siya. At ang focus lang talaga niya ay mag-aral lang. Wala nang iba, focus talaga. Eh si Weweng, mahirap lang. Ang mga magulang ni Weweng, arawang nagtatrabaho sa maisan. At ang focus ni Weweng, hindi pag-aaral lang. Gustuhin man niyang makapag-focus sa pag-aaral, hindi pwede. Kasi kailangan niyang magtrabaho din sa maisan, paminsan-minsan, para tulungan ang kanyang mga magulang. So you see, yun yung reluctance sa party ni Gwyneth. Pero ang maganda dito sa speech ni Gwyneth, na-appreciate niya in a very good manner kung gaano siya ka-blessed. Kasi yung kapalaran niya at kapalaran ni Weweng, pwedeng nagkabaligtad eh. Pwedeng siya yung mahirap at ang mayaman si Weweng. Gayong siya yung nakakaangat-angat, nagpapasalamat siya sa blessing. Pero hindi nagtatapos doon. Kasi naistorbo siya. Gusto niyang tumulong sa mga tulad ni Weweng. Kasi naranasan niya at na-realize niya ang buhay ay hindi patas talaga. Totoo naman yun eh. Lagi nating sinasabi,
we are all in the same boat? I don't think so. Palagay ko, we are all in the same storm. Lahat tayo binabagyo ng problema. Pero wag mong sabihin, magkakaparehas tayo ng sinasakayang bangka sa karagatan ng buhay habang tayo binabayo ng bagyo ng problema. Sabi ko nga minsan sa sermon ko, yung iba sa atin, ang bangka, cruise ship. Yung iba sa atin, ang bangka, speedboat. Yung iba sa atin, ang bangka, jet ski. Yung iba sa atin, ordinaryong bangka, pero may katig, matatag. Yung iba, may bangka, walang katig, hindi na matatag. Uuga-uga na. Yung iba sa atin, nakabalsa na lang. Yung iba sa atin, naka-styrofoam na lang. Lulutang-lutang na lang. Konti na lang. Lulubog na. Kaya wag nating sabihin, we are all in the same boat. Sabi ko nga kahapon, umuulan. Lahat tayo naapektuhan ng ulan. Pero magkakaiba tayo ng kalalagayan. Marami sa atin secured habang umuulan. Pero may mga kapwa tayong ginikinaw at nababasa dahil sa ulan. Gumamit pa tayo ng isang paglalarawan. Lahat tayo may pinagdaraanan na problema sa buhay. Ang sabi nga nila, huwag mong tambayan ng problema pagdaanan mo. Okay yun. Pero hindi lahat tayo pare-pareho ng paraan sa pagdaan sa problema. May mga dumadaan sa problema, nakasasakyan, 4 wheels pa, bulletproof pa, mayaman eh. Tapos kasama pa niya, ang support system niya, ang pamilya, kumpleto, barkada niya. Naku, kayo dali na dumaan sa problema. Pero yung iba sa atin, naka-jeep, hindi aircon. Yung iba sa atin, naka-tricycle. Yung iba sa atin, naka-motor, nakakarag-karag. Yung iba sa atin, naka-bisikleta, na flat pa. Yung iba sa atin, dumaraan sa problema, naglalakad na lang, nakatapak pa. Yung iba sa atin, gumagapang na, malampasan lang yung problema habang siya'y nag-iisa. Kaya alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ito, naisip ko, hindi yata laging totoo yung kasabihan para sa lahat ng tao, yung magsikap ka at maabot mo ang iyong pangarap. Lumaban ka lang ng lumaban at ikay magtatagumpay. Huwag ka lang susuko at ikay mananalo the way you want. Magiging mahirap, lalong-lalo na kung ang sitwasyon mo ay mahirap tulad ni Wewe. Mangyari man, pahirapan. Because life is not fair. Tingnan po ninyo yung sabi ni Weweng, kahit hindi na valedictorian, makapagtapos na lang. Kasi kahit gusto niyang maging valedictorian din naman, alam niya na siya'y mahihirapan. Unless siya'y tulungan. By the way, praise God, si Weweng ay Atenista na ngayon. Dahil sa speech ni Gwyneth, marami ang nagtulong-tulong. Nandun na siya sa Ateneo de Davao. Merong kumukup-kup sa kanyang pansamantala habang nag-aaral siya sapagkat malayo ang bahay nila. Tingnan nyo naman, kapapasok pa lang, ngiting tagumpay. Kahit hindi pa niya naabot ang kanyang mga pangarap sa buhay, bakit alam niya, kumpara dati, ngayon, mas malaki na ang kanyang tsansa na maabot ang pangarap niya. Bakit? May mga tumutulong na sa kanya. Alam niya, mas may laban-laban na siya sa buhay kasi nabawasan na yung kalaban niya. Ang hirap kaya yung lumalaban ka sa buhay, patong-patong yung nilalabanan mo. Hindi pa natatapos yung isa, meron na namang isa. Ang hirap lumaban na parang walang katapusan yung kalaban. Napanood nyo yung John Wick, lalong-lalo na yung 3, o diba, hindi maubos-ubos yung kalaban mula una hanggang huli. Kahit naman hindi siya namamatay, tingnan nyo naman, nakaganon na. Napapagod din naman. Ako nga, pinapanood ko lang siya, napapagod na ako eh. Siya pa kayang lumalaban. The point is, mahirap yung laban ng laban, walang katapusan. Kahit gaano kakalakas, mapapagod ka rin naman. Maraming mga taong ganyan. May kilala ko, single mom, tinataguyod niya ang kanyang mga anak, tapos may isa siyang siraulo pang anak. Pabigat sa kanya, nagdodroga. Tapos malaon, napansin ko, malungkot, yung pala may cancer siya. Isipin nyo nga yun. Life is not fair. Katulad yan ng mga magulang na matanda na nagtatrabaho pa kasi irresponsable yung kanyang mga anak, kaya yung mga apo niya, umaasa pa rin sa kanya. Matanda na siya. Life is not fair. Katulad yan ng kilala mo na nasa ibang bayan, tagal na sa ibang bansa, hindi pa makapag-ipon. Dahil
Ang daming sinusuportahan, mga kapatid niyang may pamilya niya, sa kanya pa rin nakaasa. Kung meron tayong kilalang mga taong ganito, maawa naman tayo. Una, pahalagahan natin sila. Kung ikukumpara sa mga kasabayan nila, yung mga kaklase nila, ay nako! Yung mga walang kapatid na umaasa, ay nako! Yung mga walang ibang sinusuportahan, ay ang dami ng narating na mga lugar. Dami ng mga alahas, ang dami ng mga pera, at kita mo, abay, fresh na fresh ang itsura. Pero yung kakilala mo, yung nasa pamilya niyong inaasahan mo, kita mo, napag-iwanan na. Yun ba'y kasalanan niya? Hindi. Dahil mahirap lang yung sitwasyon niya, at dahil talagang nagsasakripisyo siya para sa inyong pamilya, alagaan mo yung mga taong ito. In fact, umiikli pa nga yung buhay nila dahil sa kanilang sakripisyo. Sasakyan man pag laging ginagamit, nalalaspag, umiikli ang buhay. Tao pa kaya na laging nagsasakripisyo para sa buhay? Kapatid, ikarangal mo yung mga taong ganyan at alagaan. Huwag nang bibigyan ng sakit ng ulo. Sabi ko nga, naka-styrofoam na lang yan, lulutang-lutang, gumagapang na lang yan. Baka kahit isang ipot na lang ng ibon, mabuwal na yan. Huwag mo bibigyan ng sama ng loob, ng sakripisyo. Yun palang malaking tulong mo na sa mga taong ito. Sabi ko nga, kung po pwede lang magka-ID yung mga taong yan upang sa lahat ng kanilang mga bibilin, may discount. Upang kapag may mahabang pila, mauna na sila para lang wag makadagdag pa sa mga laban ng buhay nila. Pero hindi natin alam kung sino sila. The best thing, let us always be kind with anyone. Kasi hindi mo alam kung ano ang pinagdaraanan yan. Pwedeng may problema ka rin tulad niya, pero po pwedeng mas mahirap ang sitwasyon niya. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.